Dexter POV. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Naghahalong kaba at lungkot. Wala na kasi akong makitang pag-asa na masasalba ko ang ospital, mula sa mga mapagsamantalang tao. Mali man ang mag-isip sa tao ng masama, pero sa background ni Xandro ay wala akong nakitang magandang ginawa niya. Puro pera lang ang ipinanlalaban niya. Dumagdag pa si Ellen, sabi niya sa akin ay huwag akong mag-alala, pero nawala na lang siya nung umaga na paggising ko. Paano ako kakalma nito? Kuya Dex, relax ka lang. Darating din si Ate Ellen. Baka naman may pinuntahan lang. Tara na sa loob at mag-uumpisa na ang meeting, sabi ni Joseph. Pumasok ako sa loob at nandun na ang ama ko, at ang mga kapatid ko. Si Mama ang naiwan sa kambal. Wala pa din si Ellen. Napansin kong nakangisi si Xandro. Nakakagigil at gusto ko siyang patulan. Pero para ko na rin binaba ang sarili ko sa kanya. Naupo ako sa dati kong silya. Sila papa at mga kapatid ko, ay nasa gilid lang. Nasa lamesa na ang mga shareholders at board members ng kumpanya. Sina Mr. Masuda, Mr. Ramon del Rosario, Mrs. Oy, Xandro at ang lawyer ni Mr. Gomez. Hindi umaattend si Mr. Gomez simula nang nabili niya ang shares ng dating may-ari nito, 10% kay Mr. Masuda, 10% kay Mr. del Rosario, 10% kay Mr. Gomez, at 10% kay Mrs. Oy. Kay Xandro ay 20% at 40% ang sakin. Kaya naman si Xando ang susunod na may karapatang mamuno, kung sakaling bumaba ako. Wala na dapat pagmitingan pa. Dapat talaga na bumaba si Dexter. Grabe ang iskandalo na nangyayari sa kanya. Pati ang kapabayaan niya sa ospital, madiing sabi ni Xandro. Bakit ikaw ba may nagawa na para sa ospital na ito? Sabi naman ni Mr. Masuda kay Xandro. Nanlisik ang mga mata ni Xandro sa kanya. Aba, hindi ba dahil sa kanya ay nakilala ng husto ang ospital? Dahil na din sa mga kakilala niyang mga media. Halos naging kapantay natin ang Golden Hospital, sabi ni Mrs. Oy. E paano naman si Dexter? Hindi ba umayos ang ospital? At lalong nakilala ang ospital hindi dahil sa may kakilalang media, kundi dahil sa mga magagandang plataporma nito. Hindi tulad nyo na puro pamimira ang ginagawa sa mga pasyente sa ospital, pagtatanggol ni Mr. Masuda sakin. E ano gusto mo puro charity? Paano naman ang kita ng ospital? Sabi ni Mr. Del Rosario. Kaya ba puro katanggap ng tanggap sa pasyente ng mamahaling gamit? Kotse, bahay, ano pa ang hindi mo nakukuha? Sabi ni Mr. Masuda. Nakakatuwa naman si Mr. Masuda, at todo ang tanggol sakin. Hindi kami kumikibo ng pamilya ko. Maya-maya ay biglang bumukas ang screen na nasa likod ko. Pinapalabas ang asawa ko na kausap ang may-ari ng Golden Hospital, at ang video na magkasabay sila lumabas ng airport. Meron pa nga mga picture, na parang naghahalikan sila. Asawa mo yan di ba? Hindi na ba kinaya ang sitwasyon mo, at nakikipaglampungan na sa bilyonaryo na si Mr. Guerrero? Tanong ni Xandro. Aba malandi naman pala ang asawa mo, sabi naman ni Mrs. Oy. Magdahan-dahan ka ng pananalita Mrs. Oy. Baka gusto mong lumabas din ang baho mo. Gusto mo akong subukan. Magsalita kayo ng masasakit sakin, pero sa mga anak ko hinding-hindi ako magdadalawang isip na kalabanan kayo, nagulat ako sa pagtatanggol ni Papa kay Ellen. Natahimik naman si Mrs. Oy. Nagpatuloy pa ang video. Napalingon ako nang biglang lumabas si Migs, dahil may tumawag. Pumasok si Migs kasama ang teknisyan ng ospital, at inayos ang malaking TV screen. Ipinakita nito ang may-ari ng Golden Hospital na si Lala Guerrero. Nako kayo naman kung ano-ano na naman ang iniisip nyo. Kami nga ang nasa video at picture. Nakipagkita ako sa asawa ng may-ari ng DT Hospital dahil may malaking project kaming gagawin. Hindi pa dapat ako magsasalita tungkol dito, kasi kailangan pa ng approve ng ilang mga doktor. Ito ay medical mission na pagpapartnerin ng dalawang malaking ospital. Ang DT Hospital ang naisip ko na makapartner, kasi naniniwala ako sa kabutihan ng may-ari nito. Medyo busy si Mr. Dexter Delmar, kaya ang asawa nito ang kinakausap namin. Pareho kasi kami ng adhikain na tumulong sa mga pasyente na kapos-palad, at hindi mamerelang sa ibang pasyente, paliwanag ni Ms. Guerrero. Hindi ba kayo naaapektuhan sa lumabas na balita, na ang ospital na yun ay pabaya,
at walang pakialam sa mga pasyente. Tanong ng reporter. Ay nako, kung ako ang tatanungin. Hindi. Bakit ilan na ba ang natulungan nila kaysa sa nagreklamo? Maraming tao ang tuso at masasama ang loob. Meron na ding nangyari sa amin yan. Namera lang sila, pero kilala nyo ang ospital namin na mahigpit ang seguridad. Parang inside job ang nangyari sa kanila, sabi pa ni Lala. Paano po yung video at picture ng kakambal nyo, at ng asawa ng may-ari ng DT Hospital sa airport? May relasyon po ba sila? Tanong ng isa pang reporter. Ay grabe ang oo naman ng balita na yan. Tinulungan lang ng kakambal ko si Mrs. Delmar kasi may naging aberya sa eroplano. Check nyo kaya yung airlines, at nang masigurado nyo. Malamang naka-record naman ang incident na iyon. Sinigurado din ng kakambal ko na may susando sa kanila, kaya naman sinamahan niya ito. Alam mo na madami kasi taong masasama. Kawawa naman ang kanyang mga anak. Kita nyo nga may pictures at video. Hindi nyo ba napapansin na parang planado ang lahat? Sabi pa ni Lala Guerrero. Hindi na pinahaba pa ang interview, at pumasok na si Miss Guerrero sa loob ng ospital. Madami pa ang gustong magtanong. Pinatay ni Migs ang TV. May masasabi pa ba kayo tungkol sa asawa ko? Tanong ko sa kanila. Magsimula na tayo ng botohan, kung dapat pa bang manatili si Dexter sa posisyon. Marami pa akong gagawin, sabi ni Mrs. Oy. Magbobotohan na sana, nang biglang pumasok si Daniel, ang kakambal ng asawa ko. Nagtaka ang lahat, lalo na ang mga shareholders, kasi kamukha ng asawa ko ito. Naupo ito sa tabi ng lawyer ni Mr. Gomez. Gomez pala ang apelyido ng asawa ko. Tumingin sakin si Daniel at ngumiti. Good morning sa inyong lahat. Ako nga pala si Mr. Daniel Gomez, bagong nakabili ng shares dito sa ospital. Actually hindi lang ito ang shares ko. I have 20% shares now, sabi ni Daniel na ikinakunot ng noo ko. Nagulat kami nang biglang pumasok ang asawa ni Mr. Del Rosario, at ibinigay ang isang brown envelope sa lawyer ni Daniel. Pagkatapos ay inaya ng asawa si Mr. Del Rosario. Agad naman itong tumayo, ay nagbow kay Daniel. I will send my resignation tomorrow, sabi ni Mr. Del Rosario saka umalis. Teka, sigaw ni Zandro. Wala nang nagawa si Zandro kundi ang bumoto. Nagtitinginan pa sila ni Mrs. Oy. Pagkatapos ay lumabas ang resulta na nanalo ako. Ako pa din ang mananatiling CEO ng ospital. Hindi ito maaari. Hindi ito tama. Magkano ba ang binigay sa inyo ni Dexter? Nag-usap na tayo hindi ba? Tanong sa abogado ni Daniel. Hindi naman ako direktang pumayag. Ang sabi ko I will discuss it with Mr. Gomez. Yung perang inabot mo at inilapag sa lamesa, ay pinasa ko na sa isang pulis. May mga nakabantay sa ating pulis noon, sabi ng lawyer ni Daniel. Isa pa ay umamin na ang reporter na kumuha ng video at picture ng kakambal ko, na si Zandro Tan ang nag-utos at binayaran sila ng malaking halaga. Umamin na din ang sinasabing pamilya ng biktima na pinayuhan sila ng isang doktor, na magreklamo upang makakuha ng malaking halaga. Pumayag ang pamilya, dahil baon ito sa utang. Actually nandyan na sa labas yung mga pulis na mag-iimbestiga, sabi ni Daniel. Napansin kong balisa na si Zandro. Hindi naman nagtagal ay inimbitahan na si Zandro sa istasyon ng pulis. Sumama naman ito ng maayos. Ngayon na nalaman na natin ang dahilan, ay maaari na nating paalisin sila Zandro sa ospital. Kailangan lang natin na may bibili ng shares nila. Ikaw ba Mrs. Oy, mananatili ka pa ba sa ospital namin? Baka gusto mong ipagbili ang shares mo. Maglinis-linis ka na ng tao sa ospital mo Dexter, tanong ni Papa Emilio. Ibebenta ko na. Naghahanap lang ako ng buyer, natatarantang sabi ni Mrs. Oy. Kung buyer lang ang hanap nyo, ay madami akong kakilala. Huwag kayong mag-alala, dahil magiging loyal sa inyo itong irerekomenda ko sa inyo, sabi ni Daniel. Umalis na si Mrs. Oy, at binati naman ni Mr. Masuda si Dexter. Naiwan kami ng pamilya ko, at si Daniel sa conference room. Akala ko simpleng may-ari ka lang ng isang restaurant sa Italy. Isa ka palang milyonaryo. Ilang shares na ba nabili mo? Teka Kuya Daniel, isa ka din ba sa shareholders ng Golden Hospital? Tanong ni Seb. Tumango si Daniel.
Maya-maya ay bumukas ang pinto ng conference room, at pumasok ang asawa ko. Humalik ito sa pisngi ni Daniel. Salamat Kuya Daniel. Salamat sa lahat-lahat ng tinutulong mo sa amin ni Kuya Oliver. Hayaan mo makakabawi din ako sa iyo, nangingiyak-ngiyak na sabi ni Ellen. Ikaw naman, syempre sino pa ba ang magtutulungan kundi tayo-tayo na lang magkakapatid. Siya nga pala ipinapalipat ko na ang share sa kambal tag-10 sila. Balak ko din na bilihin ang shares ni Mrs. Oy para ibigay kay Faith at Oliver. Yung kay Zandro naman hanapan ko kayo sa mga kaibigan kong negosyante. Don't worry mapagkakatiwalaan yung mga irerekomenda ko, sabi ni Daniel. Ang laking pera ang pinamimigay mo Kuya Daniel. Sabi ni Joseph. Ayos lang. Kaya ko pa naman kitain yun. Isa pa hindi naman ibang tao yung binigyan ko. Ayusin nyo na ang ospital. Kung may problema pa kayo ay tawagan nyo lang ako, sabi ni Kuya Daniel. Teka, bumalik ka dito para lang sa meeting na ito. Kasama mo ba ang mga kaibigan ko? Tanong ni Ellen. 1 week pa daw sabi nung dalawa. Nasarapan sa kakalibot sa Italy nangingiting sabi ni Daniel. Ikaw talaga, ini-spoiled mo na naman sila. Meron pa kayang next year. Ay nako, naiinis na sabi ni Ellen. Hayaan mo na kambal, binilin din naman sa akin ni na grandma yung dalawang yun. Ampun niya daw sila, sabi pa ni Daniel, tapos biglang tumawa silang magkakambal. Nga naman silang magkakambal lang magkakaintindihan. Ayos na ang problema dito, uwi na tayo. Yung isa na lang talaga. Yung asyumrang babae na patay sa'yo, nakasimangot na sabi ni Ellen. Nanay hinding-hindi kita ipagpapalit sa asyumrang yun. Swerte ko na kaya sa'yo. Bakit pa ako pipili ng batong ipupukpok ko sa ulo, nakangiting sabi ko. Nagsiuwian na kaming lahat. Hindi ko inaasahan ito. Salamat at si Ellen ang napangasawa ko. Ipinangako ko na pagbubutihin ko pa ang pamamalakad sa ospital. Sana maayos ko na din ang problema ko kay Julia at sa pamilya nito. Dexter POV. Pagkatapos ng meeting ay naging tahimik ang buhay namin ni Ellen. Naging abala kami sa pakikipag-partner ng Golden Hospital sa amin. Inatasan ko si Ellen na siya ang maging representative ng ospital namin. Nakauwi na pala sila Jordan at Alex, kaya naman free na ang asawa kong mag-join sa mission. Wala naman kaming masyadong gastos, kasi nag-umapaw ang donation sa mission na iyon. Ang gastos lang namin, ay ang mga sahod at expenses ng mga doktor na ipapadala ko. Nag-donate din kami ng pamilya ko ng mga pagkain, mga damit at iba pang mga kinakailangan ng mga mahihirap na tao. Ginagawa naman din namin ang mga medical mission dati pa, kaso medyo kapos sa budget. Ang dami kasing mga naghihirap na tao, lalo na ang mga malnourished sa mga tagong lugar. Pero ang pamilya ng Guerrero, ay mabilis na nakahanap ng mga magdodonate sa medical mission na ito. Ano bang iniisip mo Dex? Ang lalim huwag kang mag-alala mahal ka ni Ellen, birong sabi ni Tony. Teka ano na naman ba ang ginagawa mo dito? Tanong ko. Namimiss kita kaya ako nandito, birong sabi ni Tony. Ugag. May balita na ba kina Julia? Tanong ko. Nahuli na ang ama ni Julia. Ang dami palang pinagkakautangan nito. Talaga? Tanong ko. Hindi ako makapaniwala. Dati kasi kung makaasta sila sa amin, ay parang sila ang pinakamayaman sa mundo. Oo, daming utang. Sunod-sunod nga na nag-file ng reklamo ang mga naloko nila. Kaso walang nakitang ebidensya, nakasabwat ang ibang pamilya nito, napailing na lang ako. Matinik talaga ang pamilya nila Julia. May isa pa tayong problema, kaya ako napapunta dito. Nakatakas si Monica. Hindi namin alam kung paanong nangyari, pero iniimbestigahan na namin ng mabuti ang pagkawala nito, sabi ni Tony. Ano ba yan Tony mukhang may tauhan kang ahas. Maglinis ka na ng mga tauhan mo, sabi ko. Oo nga medyo pati ako ay napag-alitan ng nakakataas. Siya nga pala, kaya din ako nandito ay para matanong si Ellen. Kailan ba ang uwi nito? Hindi kasi pwedeng sa cellphone ko lang siya kausapin. Kukuha lang ako ng ibang information. Isa pa pala nasaan nga pala yung isang kapatid ni Ellen? Tanong ni Tony. Si Ate Karen ba? Nasa rest house sa Baguio. Nagpapagaling pa din siya doon sabi ko. Pwede na bang makausap iyon? Kailangan namin ng karagdagang impormasyon. Pwede bang mapuntahan sa Baguio? Tanong ni Tony.
Pwede na pero kailangan kausapin muna ni Ellen, bago nyo makausap. Medyo ilag si Ate Karen, paliwanag ko. Siya pakisabihan si Ellen tungkol sa napag-usapan natin, at isa pa mag-ingat siyang palagi ganitong nakawala si Monica. Mukhang may malakas na kinakapitan ito, sabi pa ni Tony. Salamat bro, sabi ko. Sige alis na ako, mag-iingat kayo. Kung gusto mo pa ng karagdagang bodyguard, sabihan mo lang ako, sabi ni Tony bago umalis. Kinuha ko ang cellphone ko, at tinawagan si Ellen. Medyo napraning ako nang hindi ito sumagot. Hindi ko ito tinantanan, hanggat hindi nasagot si Ellen. Napawi naman ang pag-aalala ko nang sumagot ito makalipas ang 15 minuto. Hello tatay, may problema ba? Ang dami mong missed calls, sabi ni Ellen. Bakit ang tagal mo sumagot? Tanong ko. Busy kasi kami ngayon, dahil dumating yung ibang mga donations na galing sa ibang bansa. Ako ang nakatoka na tumanggap, at magbilang ng lahat ng mga boxes. May problema ba tatay? Sabi ni Ellen sa kabilang linya. Natauhan naman ako at nagdalawang isip, kung sasabihan pa ang asawa ko ng panibagong problema. Ayoko siyang mag-alala. Wala naman. Basta nanay, huwag kang aalis mag-isa. Lagi kang magpasama sa mga bodyguard mo. Sa bahay na lang tayo mamaya mag-usap. Next week baka makasama ako sa medical mission. Sige nanay, mag-iingat ka palagi dyan ha, at huwag ka magpapalipas ng gutom. Alagaan mo sarili mo, at tandaan mong mahal na mahal kita, bilin ko sa kanya. Ano ka ba tatay, para ka namang mamamaalam eh. Uuwi ako mamayang gabi. Ayos ka lang ba tatay? Tanong sakin ni Ellen. Ayos lang ako nanay. Sige na at baka naiistorbo na kita. Uuwi na lang ako ng maaga, sabi ko. Bye tatay. Love you. Column ni Ellen. Love you too nanay. Sagot ko naman. Pagkatapos ay binaba ko na ang tawag. Ibinaling ko na lang ang oras at isip ko sa trabaho. Nagronda ako sa mga pasyente ko, at pagkatapos ay nagpahinga ako saglit sa opisina ko. Kakaupo ko lang sa silya ko nang may kumatok sa pinto ng opisina ko. Pasok. Sabi ko. Mustedex. Tanong sakin ng kakapasok lang na si Daniel. Mabuti naman. Teka, paano mong nalaman na nandito ako? Buti hindi tayo nagkasalisi. Dapat ay aalis na ako kanina, sabi ko. Naisip kong umalis na kanina pagtapos ko magronda, pero nakaramdam ako ng antok, kaya nagpahinga muna ako sa opisina. Sinabi ni Kambal na nandito ka, kaya nagbaka sakali na ako, tutal kasama ko na yung mga kaibigan ko, na bibili nung natitirang share ng kumpanya. Huwag kang mag-alala, at mapagkakatiwalaan ang mga ito, sabi ni Daniel. Teka, papasukin mo muna sila, bago ka mag-explain. Nakakahiya naman sa mga ito. Pinaghihintay natin, nag-aalalang sabi ko. Nako, huwag ka mag-alala, takot yang mga yan sakin, sabi ni Daniel. Pumunta ng pinto si Daniel, at pinapasok ang dalawang lalaki. Hi, I'm Oreo and this is Hansel. We're cousins and friend of Daniel, pakilala nila. Kinamayan ko naman sila. Maupo muna kayo, sabi ko. Naihanda mo na ba yung mga pipirmahan nilang kontrata? Tanong ni Daniel. Oo, sabi ko tapos inilabas ko ang mga papeles mula sa drawer ko. Nagulat ako nang kunin bigla sakin ni Daniel, at ibinigay sa mga kaibigan niya. Nanlaki ang mata ko nang bigla nilang pirmahan ang mga kontrata nang hindi binabasa. O ayan na, napirmahan na nila, sabi ni Daniel sabay abot ng mga kontrata. Hindi ba muna nyo babasahin? Baka may hindi kayo gusto sa kontrata, sabi ko. Hindi na, tiwala naman kami sayo. Basta sinabi ni Boss Daniel na mapagkakatiwalaan ka, walang alinlangan na pipirma kami, nakangiting sabi ni Hansel. Wala kang aalalahanan sa mga ito. Gusto lang nilang may paglagyan ng mga pera nila. Hindi makikialam ang mga ito sa pamamalakad mo sa ospital. Basta huwag ka lang gagawa ng masama, at matindi magalit ang mga ito. At alam ko naman na hindi ka gagawa ng masama, sabi ni Daniel. Gusto nyo bang ipasyal ko kayo dito sa ospital? Para naman makita nyo kung gaano kaganda ang ospital, at pamamalakad dito, tanong ko. Oo ba, madami bang magagandang nurse dito? Sabi ni Hansel. Binatukan naman ito ni Oreo. Ikaw talaga, pati mga nurse papatusan mo. Teka Dexter, madami bang single na doktor dito? Tanong ni Oreo. Bumawi naman ng batok si Hansel.
Ay nako, kapag talaga kasama ko kayo nasisira ang araw ko. Mabuti pa ikutin na natin ang ospital, at pagkatapos ay kumain na lang tayo, sabi ni Daniel. Lumabas kami at inikat ang ospital. Natigil kami sa harap ng operating room. Napansin ko na may ipinasok na pasyente sa operating room. Nagtaka ako dahil wala naman kaming nakaschedule na operasyon ngayon. Naisip ko na lang na baka galing sa emergency room. Siguro okay na itong paglibot namin. Mabuti pa ay kumain na lang tayo, suggestion ni Daniel. Tama, pagsang-ayon naman ng dalawa. Sige mauna na kayo sa parking lot. Sisilipan ko muna ang pasyente sa may operating room. Saglit lang naman ako, sabi ko kina Daniel. Tumango sila at saka umalis. Pumasok ako sa operating room. Laking gulat ko nang makita ko na walang tao dito. Imposible na hindi ko sila makita, dahil iisa lang ang pasukan at labasan sa operating room. Pinasok ko ang ilang kwarto sa operating room. Napalingon ako sa likuran ko, nang may biglang tumawag sa akin. Hindi ko pa nakikita yung tumawag sa akin, nang maramdaman ko na lang sa likod ko na may hamampas dito. Lumabo ang paningin ko at nawalan ako ng malay. Nagising ako at nakita na nasa loob kami ng isang malaking bodega. Nakatali ako sa upuan, at may takip ang aking bibig. Laking gulat ko nang makita ko na nakatayo si Julia sa harap ko, kasama si Monica na nakangisi. Nakakaramdam ako ng hindi maganda.